hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mahigit 100 pugante sa North Cotabato District Jail patuloy ng tinutugis. BJMP naniniwalang rescue operation ang ginawang pagsalakay ng mga armadong lalaki. Ipatutupad na seguridad para sa prosesyon sa Quiapo, inilatag na. May ilang paalala sa mga dadalo sa okasyon. Pagtaas sa singil sa kuryente, inaasahan sa Marso dahil sa malampayang maintenance shutdown. Supply naman ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Nina. Target na maibalik sa normal ng Department of Energy sa buwan ng Pebrero. Armed Forces of the Philippines formal nang hiniling sa korte na malagay sa kanilang kustodiya si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Pagharap nito sa mga pagdinig sa korte, tiniyak. Pilipinas at Russia wala pang nabubuong military alliance ayon sa Defense Department. Matibay na ugnayan tiniyak ng Amerika sa kabila ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang na nasugatan sa ulo matapos umanong batuhin ng bote sa Baguio City at ang naaksidenteng motorcycle rider sa bahagi naman ng Balagtas, Bulacan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isang ginang na may sugat sa noo ang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team sa Baguio City kaninang madaling araw. Naabutan ng grupo ang biktimang si Vanessa Adorton habang nagpa-file ng blatter sa Police Station 7. Binato umano siya ng bote ng kasamahan niya sa trabaho sa isang resto bar sa Nagilian Road. Matapos napatan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Samantalang namimilipit sa sakit ang motorcycle rider na si Jose Marie Diaz nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Borol 1st, Balagtas, Bulacan pasado alas 3 ng hapon kahapon. Nagtamo ng gasgas sa kanang braso at posibleng bali sa kaliwang binti si Diaz matapos bumangga sa isang truck ang minamaneho nitong motorsiklo. Katuwang ang Balagtas Rescue, nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Diaz at saka inihatid sa Bulacan Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy ng tinutugis ng mga otoridad ang mahigit sa 100 bilanggo na nakatakas sa North Cotabato District Jail matapos itong lusubi ng mga armadong lalaki kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 12, mahigit 100 armadong lalaki ang lumusob sa kulungan ngunit napigilan naman sila ng mga tauhan ng BJMP hanggang sa makarating ang puwersa ng mga pulis at sundalo. Gayunman sinamantala ng mga bilanggo ang nangyaring putukan para tumakas sa mahigit 1,500 nakakulong sa pasilidad, 158 ang nakatakas. Patay naman sa engkwentro ang isang jail officer na kinilalang si Jail Officer 1 Hexel Ray Desibo. Naniniwala ang BJMP na rescue operation ang ginawang pagsalakay sa jail facility lalo't marami sa mga bilanggo ay mga miyembro ng rebeldeng grupo. As of 4 p.m., 9 na sa mga pugante ang nahuli, 5 ang napatay at 1 ang nasugatan sa isinagawang manhunt operation ng mga otoridad. Samantala, tumulong na rin ang pambansang pulisya sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagtugi sa mga bilanggo na tumakas mula sa North Cotabato District Jail. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tumulong na ang pambansang pulisya sa clearing at hot pursuit operations laban sa mga tumakas na preso sa North Cotabato District Jail kanina madaling araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos, nasa 1,511 preso ang nakakulong sa naturang bilangguan, kaya't kailangan ang matinding pagbabantay upang hindi madamay ang iba at hindi na rin madagdagan ang nakatakas. The PNP through our Cotabato Provincial Police Office, yung kanilang public safety company and the Special Action Force deployed in the area assisted when the jail facility were attacked 1 o'clock this morning. 8 sa mga nakatakas ang nahuli ng mga otoridad, kabilang si Jason Angkanan na may kasong kaugnay sa iligal na droga, habang 6 naman ang napatay. Siya ho ang nahuling muli na turnover. Actually, yung taong bayan ho yung barangay Fox ang isang nakakuha sa kanya at turnover sa ating mga otoridad, and through him
na mayroon na pong informasyon na dumarating kung ano po yung ginawa nila, why they escaped the jail facilities. Handa naman ang pambansang pulisya na regular na tumulong sa BJMP sa pagbabantay sa mga kulungan sa bansa tulad ng nais ng Department of Interior and Local Government upang hindi na matakasan ng mga preso. If ordered, the PNP is ready to assist. We belong to one government, one administration, and we will help other government agencies that will be asking for the assistance of the PNP. Kaninang alauna ng madaling araw, sinalakay na mga hindi pa nakikilalang armadong kalalakihan ang naturang bilangguan. Tumagal ng 2 oras ang putukan na naging dahilan kung kaya't nakatakas ang mga preso gamit ang hagdan na idinikit sa dingding ng kulungan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa iba pang balita, inihain na ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa korte ang petisyon na humihiling na mailagay muna sa kanilang kustodiya ang sumukong si Marine Colonel Ferdinand Marcelino. Nanindigan rin ng AFP na maganda pa rin ang reputasyon ni Marcelino sa kabila ng kinakaharap nitong drug-related cases. Ito ang balita ni Brian De Paz. Formal nang naihain ngayong araw ang urgent motion for commitment order ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na humihiling na mailagay muna ito sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, dumaan sa booking procedure si Marcelino matapos itong kusang sumuko kahapon ng tanghali kasama ang kanyang kapatid. A motion for commitment order and interim prayer for initial custody was filed by his counsel, by Colonel Marcelino through counsel coming from the Judge Advocate General's office. This morning, they the counsel personally proceeded to the court to submit a hard copy of said motion. Tiniyak ng hukbong sandatahan na oras na kailanganin ng korte si Marcelino sa mga pagdinig sa kanyang kaso ay magiging available ang presensya nito. Itinanggi naman ng AFP na binigyan nila ng special treatment si Marcelino at nanindigang sinusunod lang nila ang nakasaad sa batas na bigyan ng karampatang legal service ang isang aktibong sundalo. He is subject to military law. That's why he has to be held liable and answerable for infractions of the Articles of War. Para sa hukbong sandatahan, maganda pa rin ang reputasyon ng opisyal sa kabila ng mga kinakaharap nitong paratang. Insofar as his previous accomplishments were concerned, nakikita natin ang naging malaki niyang contribution. As a matter of fact, in the past, the Intelligence Service AFP, even PIDEA during the time of Director General Santiago, I believe. Sa kasalukuyan ay nasa Military Police Custodial Facility na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Naghain naman ng omnibus motion ang abogado ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino upang iapela ang utos ng Manila Regional Trial Court na arestuhin ito sa kasong possession of illegal drugs. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ipinababawi ng Public Attorney's Office sa Manila Regional Trial Court ang inisyong arrest warrant laban kina Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at sa Chinese national na si Yan Yishu alias Randy. Sa inihaing omnibus motion ng PAW na tumatayong abogado ni Marcelino, iginiit na hindi dapat makasuhan ng possession of illegal drugs sina Marcelino at alias Randy dahil wala naman silang kontrol sa bulto ng shabu na nasamsam sa townhouse sa Maynila kung saan sila naaresto. Nanindigan ang PAW na hindi alam ni Marcelino kung ano ang nasa loob ng bahay dahil madilim sa lugar at halos magkakasunod lamang silang pumasok ng mga operatiba ng PIDEA at PNP AIDG. Dati namang sinabi ni Marcelino na nagtungo sila sa lugar upang kumpirmahin ang impormasyong natanggap na may illegal na droga doon. December 22 nang iutos ni Judge Daniel Villanueva ng Manila RTC Branch 49 na arestuhin ang dalawa matapos hindi pagbigyan ang motion ng mga ito na
i-dismiss ang kanilang kaso at ipagpaliban ang kanilang arraignment. Ayon kay Judge Villanueva, malakas ang kaso laban sa dalawa at bigo ang mga ito na ipaliwanag ang kanilang presensya sa townhouse na sinalakay ng PIDEA at PNP AIDG kung saan na-recover ang nasa 76 na kilo ng shabu. Kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act sina Marcelino at alias Randy matapos silang maaresto sa loob ng isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Enero ng nakaraang taon. Sumuko na sa NBI si alias Randy kagabi habang nauna ng sumuko kahapon sa AFP si Marcelino. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ibang balita, sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police o PNP ang dalawang sundalo na umunoy nagpaputok ng baril sa Oriental Mindoro kasabay ng pagpapalit ng taon. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Naghain na ng kaso ang Philippine National Police laban sa dalawang sundalo na sinasabing nagpaputok ng kanilang service firearms sa Mansalay, Oriental Mindoro sa kasagsagaan ng pagpapalit ng taon. 3 sundalo ang inimbestigahan ng PNP, ngunit sina Philippine Army Private First Class Kevin Pahilgutan at John Ray Calanza lang ang kinasuhan dahil umawat lang umano si Private First Class Leonard Magro. Si PFC John Ray Basco Calanza ay sinampahan ng kaso ng illegal discharge of firearm sa physical injuries. Nung pinasa na sa kanya yung baril, nung siya ay nagpaputok, yun na yung time na mayroong tamaan na 2 victims. Ang 3 sundalo ay inaresto matapos isumbong ng 2 biktima na tinamaan ng ligaw na bala sa Barangay Roma, Mansalay. Sa ngayon ay nakakulong na sa police station ang 2 sundalo. Una nang nagbabala ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na tatanggalin sa serbisyo ang mga sundalong mapapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod sa ito ang balita. Ipatutupad na seguridad para sa prosesyon sa Quiapo, inilatag na. May ilang paalala sa mga dadalo sa okasyon. Pagtaas sa singil sa kuryente, inaasahan sa Marso dahil sa malampaya maintenance shutdown. Supply naman ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Nina. Target na maibalik sa normal ng Department of Energy sa buwan ng Pebrero. Watch ASOP Music Festival this Sunday on UNTV. Inilatag na ng mga ahensya ng pamahalaan at Manila City Hall ang seguridad na ipatutupad para sa isasagawang prosesyon sa Quiapo sa January 9. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Walang natatanggap na banta sa seguridad ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng magaganap na prosesyon sa Maynila sa Enero 9. Ngunit sa kabila nito, magpapakalat pa rin ang AFP ng mga tauhan sa paligid ng Maynila at maglalagay ng signal jammer sa mga dadaanan ng prosesyon bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Magpapatupad rin ang AFP ng no-fly zone sa Maynila kaya maging ang mga drone ay hindi papayagang makalipad. CAAP also is on board, yung CAAP natin. Kaya nga po pinapanawagan po natin ngayon na sana po wala pong magpapalipad ng drone.
Babantayan naman ng Philippine Coast Guard ang Manila Bay at Pasig River, partikular na sa Jones Bridge, at ang sino man sadyang tatalon sa ilog ay kanilang huhulihin. Medyo natatakot rin silang tumalon. Bakit po? Kasi sila po ay imbestigahan ng ating mga river marshals. Ayon naman sa Manila City Hall, ipagbabawal nila sa mga kalsada ang paglalagay ng garbage cans. Tatakpan rin ang mga manhole sa kalsada upang huwag itong magamit sa paglalagay ng explosive devices. Yung mga drainage along the streets will be totally covered so as to prevent IEDs or any bomb scare. Umaabot sa 175 na ambulansya mula sa iba't ibang LGU ang ipapadala sa Maynila. Samantala, paalala naman ng Metro Manila Development Authority sa mga motorista na iwasan munang pumunta o dumaan sa Maynila sa araw ng prosesyon upang huwag maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Maging ang mga buntis, may kapansanan at mga bata ay pinapayuhan rin na huwag nang pumunta sa Maynila dahil na rin sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Sa ngayon ay sinimulan ng linisin ng Manila City Hall ang mga bangketa sa paligid ng Quiapo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na kailangan lakihan pa ng pamahalaan ang inilalaang Gross Domestic Product o GDP para sa infrastruktura upang masolusyonan ang problema sa transportasyon sa bansa. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Balik Senado na ngayong Enero si Senator J.V. Ejercito matapos i-absuelto ng Sandigang Bayan sa kasong graft. Kaugnay ng umunay maanumalyang pagbili ng mga armas ng San Juan City noong alkalde pa lang siya ng lungsod. Bagaman sa Pebrero pa matatapos ang ipinato sa kanya na preventive suspension, otomatikong lifted na anya ito dahil sa desisyon ng korte. Nais tutukan ng senador ngayong taon ang usapin sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte para solusyonan ang problema ng mabigat na trapiko sa bansa, partikular sa Metro Manila. Hindi tulad sa kamera, mas mabilis na buo ang report ng komite ni Senator Grace Poe na siya nagre-rekomenda sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulo. Kaya naman nais kausapin ni Senator Ejercito si Catanduanes Representative Cesar Sarmiento hinggil sa nagiging hadlang sa pag-usad ng panukalang ito sa kamera, lalo na't patuloy nang lumalala ang problema sa trapiko. Probably it's been between the secretary and I think the speaker. I think they have some issues, no? That's understandable because the speaker was also former DOTC head. Naging ano talaga, if you're formerly a head and there's another head, usually nagkakaroon talaga ng controversy yan. Ayon kay Ejercito, kulang na kulang sa infrastruktura ang bansa, kaya't nananatiling problema ang masikip na traffic. Dapat anya ay taasan ng pamahalaan ang inilalaang pondo para sa infrastruktura. I'm hoping that yung in the past yung 2% that the government is spending for infrastructure, 2% of the GDP, we're now being increased to 5%, no, under the commitment of the Duterte administration to spend 7 trillion, magiging 5+% ng GDP ang will be allocated for infrastructure. Sa pagbabalik ng Senate session ngayong Enero, inaasahang magsisimula na rin ang plenary debate patungkol sa emergency powers. Umaasa si Senator J.V. na bago mga lahatiyang taon ay maipapasa na ito sa Kongreso. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa ibang balita, nagprotesta kaninang umaga ang iba't ibang labor group sa Mendiola upang ipanawagan sa Administrasyong Duterte na wakasan na ang kontraktualisasyon at ipahinto ang pagpapatupad ng bagong kautusan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mariing tinututulan ng labor groups na PALEA, Association Labor Unions o ALU, Partido Manggagawa, Federation of Free Workers at ng Nagkaisa Labor Coalition ang DO 168 ng Department of Labor and Employment. Apela ng labor groups ipagbawal ang kontraktualisasyon at lahat ng uri nito. Ang balangkas niya kagad ay balansehin ang interes ng kapitalista at manggagawa. Mali ang balangkas. Dapat ang balangkas, ano ang problema, ano ang solusyon. Ang problema, lumalawak eh. So ang solusyon, i-prohibit mo. Huwag mo lang simpleng i-regulate.
Nakapaloob umano sa bagong department order na may contractual employment pa rin sa mga ahensya na bumubuo sa 40% ng 60-40 employment ng mga manggagawang Pilipino sa mga kumpanya. 60% mula sa principal employer ang mga magiging regular sa trabaho at 40% naman ang mga empleyadong manggagaling pa rin sa mga labor contractor. Ang nais naming ipanawagan, kung nais nating lutasin o wakasan ng kontraktualisasyon, dapat i-institutionalize ng department order o kautusan ni Duterte ang direct employment at bawasan, strictly regulate yung mga employment sa agency. Hiling din ng mga grupo na makausap ang Pangulong Duterte upang linawin ang saklaw ng bagong DO. Anila, malinaw na nakasaad doon na magkakaroon pa rin ng non-regular, seasonal at project-based contracts ng mga manggagawa alinsunod sa diskresyon ng third-party manpower service providers sa ilalim ng mga nagpapatakbong kumpanya. Ng DO 168 na kung saan yung win-win formula na rekomendasyon ng ECOP ang nilalaman ng DO 168 nito, na kung saan based on their pronouncement na ang mga manggagawang Pilipino ay magiging regular na empleyado ng service provider. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si DOLE Secretary Silvestre Bello III dahil may nakatakda pa siyang pulong sa labor groups ngayong hapon at bukas. Nilinaw naman ng kagawaran na ang ibinigay sa Pangulo ay kopya lamang ng DO bilang kortesiya at hindi upang pirmahan sapagkat ito ay kautusan lamang ng kagawaran. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Inatasan ng Office of the President ang Presidential Communications Office na pangunahan ang pagpapatupad ng Freedom of Information na FOI program sa Executive Branch. Batay sa Memorandum Order No. 10 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea, kinakailangang i-monitor ang implementasyon ng FOI program upang matiyak ang wastong pagpapatupad nito. Pangangasiwaan ng Presidential Communications Office o PCO ang pagpapatupad ng FOI sa lahat ng ahensyang nasa ilalim ng Executive Branch. Kinakailangang gumawa ng mga programa at pamamaraan ng PCO upang mapagbuti ang kapasidad ng mga government agency sa pagsunod sa FOI programs. Muling nilinaw ng Department of National Defense o DND na wala pang nabubuong alyansang militar ang Pilipinas sa Russia. Samantala, tiniyak naman ng US State Department na mananatiling matibay ang ugnayan nito sa bansa matapos mapaulat ang planong maritime exercises ng Pilipinas at Russia. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Masugid ang ginagawang pag-aalok ng Russia nang maitutuwang nito sa Pilipinas sa kampanya nito kontra terorismo at piracy. Gayunman, nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na wala pang alyansang militar ang Pilipinas sa Russia. Aggressive sila na tayo sa kanila, aggressive sila military. Hindi naman na alliance, kung exchange lang ng mga estudyante, mga personnel, participation sa exercises, observer lang sa exercises muna. Nasa bansa ngayon ang dalawang Navy ship ng Russia para sa isang goodwill visit na tatagal hanggang sa araw ng Sabado. Sa Abril o Mayo naman planong bumisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia. Samantala, tiniyak naman ni US State Department spokesperson John Kirby na walang mababago sa pagbibigay halaga ng Estados Unidos sa umiiral nitong ugnayan sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng mga ulat hinggil sa pagpapaigting na defense ties ng Pilipinas at Russia at umano'y planong pagsasagawa ng maritime exercises ng dalawang bansa. And so, again, I would leave it to both of their governments to discuss it. What I can promise you is that it won't affect how we view the importance of our bilateral relationship with the Philippines. Garantiya naman ni Kirby na nanatiling matibay ang defense relationship ng US at Pilipinas. The first thing I'd say is the defense relationship between the United States and the Philippines remains very, very strong. We do have security commitments, alliance commitments that we take very, very seriously. Matatandaang iginigiit ni President Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng independent foreign policy ng Pilipinas at bahagyang dumistansya sa Amerika dahil sa kontrobersyal na war on drugs nito. Ipinaliwanag na rin ng Pangulo ang layon niyang patatagin ng economic alliance sa ibang bansa tulad ng Russia at China. Bagaman wala pa itong planong magkaroon ng military alliances sa dalawang superpower nations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.
aabutin pa ng isang buwan ang ginagawang pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente sa ilang bayan ng Oriental Mindoro at Camarines Sur na lubhang napinsala ng Bagyong Nina. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Puspusan na ang ginagawang pagsasaayos sa mga kable at poste ng kuryente na pinabagsak ng Bagyong Nina sa Oriental Mindoro. Ayon sa Oriental Mindoro Electric Company o Ormeco, tatagal pa ng isang buwan bago maibalik ang supply ng kuryente sa 8 bayan sa probinsya, kabilang na ang San Teodoro, Nauhan at Puerto Galera. Ngayon po nag-house-to-house correction pa rin kami. Napakarami pa po nung hindi man natin pwede basta energize lang. So kaya po iba na-delay, nabot po na lampas pa ng bagong taon. Nagpasaklolo na rin ang Ormeco sa 8 electric company at Meralco upang agad na maresolba ang problema sa power supply. So para naman po, dire-diretso po ang aming trabaho. May dadating po ngayong task force na galing sa Walupo sa Region 6. Gumugol na ng malaking halaga ang probinsya dahil sa naging epekto ng Bagyong Nina sa kuryente sa lalawigan. Isa sa mga pinagawa nating intervention ay yung pinamalayan tubansod para hindi na mangailangan ng transmission coming from yung Nauhan to Socorro to Bansud transmission line. Sa ngayon, mahigit 70% na ng kabuang supply ng kuryente ang naibabalik sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. Sa bahagi naman ng Camarines Sur, marami pa ring bayan ang walang power supply. Sa pagtaya ng Camarines Sur Electric Cooperative, posibleng abutin pa ng isang buwan bago maibalik sa 100% ang supply. All of our power transformer are now energized by NGCP. Only that, yung municipality of Pili, totally wala pa talaga yung power. Yung municipality ng Minalabak, totally wala pa din yung power. And the rest of the municipalities has now power. 40 hanggang 50 milyong pisong pondo pa ang kakailanganin ng lokal na pamahalaan para sa power restoration. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Sinabi ng Department of Energy na posibleng sa Pebrero pa inaasahan ang full restoration sa supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Nina. Samantala, binalaan na rin nila ang power consumers sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente sa Marso dahil sa nakatakdang malampaya maintenance shutdown ngayong buwan. Ito ang balita ni Monokson. Posibleng magkaroon ng mahigit na pisong dagdag sa singil sa kuryente pagdating ng buwan ng Marso. Sa January 28 hanggang February 16 ay nakaschedule ang maintenance shutdown ng malampaya. Ibig sabihin, mapipilitang gumamit ang malampaya ng mas mahal na panggatong gaya ng diesel kapalit ng ginagamit nito na mas murang natural gas. Ang nangyari po sa malampaya shutdown dito sa supply ay magkakaroon ng change of fuel from nat gas na ang presyo ay mas mura. Sabihin na lang natin, itago natin sa figure na 4 pesos at mapupunta siya sa mas mahal na 6 to 8 pesos na diesel. Gagawa ng simulation ng DOE upang makita kung magkano ang halaga sa dagdag na bayarin na maaaring maramdaman ng mga consumer sa Marso. Ayon sa Department of Energy, hindi na makakaiwas ang mga consumer sa nakaambang dagdag singil sa kuryente sa buwan ng Marso dahil tauna namang ginagawa ang malampaya maintenance shutdown. Katampay ng kagawaran, magtipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, hindi pa rin naaayos ang ilang mga linya na magsusupply ng kuryente sa residential area sa Bicol Region. Ayon sa National Electrification Administration, nasa 56.88% pa lamang ang nabibigyan ng supply ng kuryente. Ito ay katumbas ng 1.3 milyon na mga bahay, habang mahigit 700,000 pa ang kailangang mapailawan ng Department of Energy. Inuna ng DOE na mabigyan ng kuryente ang mga commercial areas upang makatulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Si Ruark na taga Camarines Sur, ang ilang kapitbahay nila may kuryente na pero sila wala pa. Mabuti at nakabili sila ng generator upang magamit sa kanilang pangangailangan. Nakaraos naman sa araw-araw dahil meron namang generator. Yung generator namin ay maliit lang. Ang full tank nito ay merong 3 liters at umaabot na ito ng 6 na oras. Hinahati lamang namin yung generator, yung gasolina nito ng 3 oras sa bawat araw.
enough lang para makapag-charge ng mga gadgets, mga cellphone at ng flashlight para sa gabi. Mahigit 1,000 katao mula sa NGCP, Meralco, DOE at iba't ibang ahensya ang nagtatrabaho ngayon upang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente. Nanawagan ng DOE sa publiko na huwag lalapit sa mga natumbang poste at transmission lines upang makaiwas sa aksidente. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karikikatamong balitang Promdi. Inamuyot nening Zamboanga City Business and Permits Licensing Office ding negosyante as samantalanan daing binuklat dang Business One Stop Shop o BOSS. Ining balita ng Dante Amento. Ya prinsipya ya el Business One Stop Shop o BOSS del Ciudad de Zamboanga Business and Permits Licensing Office ayer. Objeto de este que hace pronto el proceso del registración de negocio por causa ya conveni na un lugar el todo concierne agencia como el SSS, PhilHealth, PNP y BFP. Pero asigon con el City Business and Licensing Officer Benje Baredo, poko lang el yaanda na one-stop shop. Office hours natin nag-extend tayo from 8 a.m. to 8 p.m. So from Mondays to Fridays 8 a.m. to 8 p.m. and Saturdays, Sunday and holidays open din tayo from 8 a.m. to 5 p.m. Taalcanza na 12,000 el registrado negosyo na syudad y más de 11,000 el ta esperanza aumenta con este pero ayer ya alcanza 200 lang el ya completa na proseso. Apelo del ahensya na tiene mga negosyo que hace temprano registra para hindi multa del 25% surcharge si hindi pwede hace apas con el deadline na Enero 20. Abierto el one-stop shop hasta día del deadline y necesita lang liba el mga requisito para registrasyon de negosyo. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Pagpakayap na lang ni dingatlong pulis sa menasakit kayari dang mipunta king enkwentro ing pa mag-serve dang arrest warrant king meto nga drug suspect king Kamiling Tarlac anyang Lunis. Ining report ng Brian Lacanlale. Maging mayap na ing kabilya ng Police Senior Inspector Juan Jayar Magay ing Hefening Tubao Police Station king La Union. Kaybat ng mesugatan king meto nga enkwentro king Kamiling Tarlac inyang Lunis. Ipaladresa na ding pulis ing warrant of arrest king kapat a top drug suspect king La Union. Ai Enrico Gil Magarde alias Kaikong. Inyang barila na Lareti ginamit siyang meto nga submachine pistol. Apatera naman ding pulising suspect at recover do kayo ing ginamit ng baril at adwang granada. Bukod kang Magay, sugatan la naman king incident iding adwa pang pulis sa Ilari Chief Inspector Bernard Pagadwan at PO2 Ryan Ponce. The three are okay. Although yung isa nasa ICU pa under observation kasi among the three siya yung pinaka masamaan tama eh. Midina nung sa pinansyal at midinan lamo naman certificate of commendation iba't king provincial government ding atlong pulis. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. At dyan kikatamong balita, iba't king niyayaliwang lugar, kikatamong bansa. Ako'y Frima sa Longa Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,500 at 79 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pagbibigay ng libreng tuition sa state colleges, ipinanukalan ni New York Governor Andrew Cuomo. Yun hong issue nung BFP. Kasi kausap ko nga dito si Chief Inspector Ian Manan. Sabi niya, mas gusto nga namin yun maimbestigahan. This transaction nangyari ito noong 2015. What I did, sinulatan ko yung Chief ng Bureau of Fire.
requesting yung kontrata. Kinumpute namin, it cost 6.2 million. Ginawa namin investigation to check kung merong collusion between the importers and then the bureau officials. So, meron na tayong sinuspindi at kinakasuhan na 18 bureau officials. Alamin muna natin ang latest na lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ba ang temperatura natin sa maghapon? Naging malamig ba o mainit? Magandang gabi, ito ang Regit sa ating mga kasambay. Pinakamalamig pa rin sa may area ng Baguio kung saan pumalo ng 13.8 degrees Celsius kaninang umaga. At sa mga susunod na araw, ayon sa pag-asa, maaaring mas lalamig pa ang ating temperature. At dito sa Metro Manila ay pumalo naman ng nasa 23 to 24 degrees Celsius yung ating pinakamababang temperature kaninang umaga. Patuloy na umiiral yung amihan, nakaka-apekto sa ating bansa, and wala tayong bagyo LPA na ngayon ay umiiral. Tornage. Sige Ray, bigyan mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung amihan o northeast monsoon nakaka-apekto pa rin po sa may Luzon hanggang sa eastern Visayas. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, Cordillera, yung region po ng Bicol, kasama na po ang mga lawigan ng Aurora, Quezon at Oriental Mindoro, ay expect po natin magkakaroon po dyan ng mahinang mga pag-ulan. Samantalang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon makakaranas naman po ng mga pag-ambon at may mga thunderstorms din. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Tuguegarao 28, sa Baguio po 14 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. May mahinang mga pagulan din po sa may area ng Samar at Leyte at may thunderstorms with isolated light rain sa may area po ng Cebu at buong Central Visayas and then yung Panayat Negros Island. Sa Iloilo City hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature, 31 sa Metro Cebu, hindi po sa may area ng Tacloban City. Makulim din po ang lagay ng panahon sa may Caraga at Davao Region, kasama na po ang Soc-Sargen kung saan makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. May biglaan din po mga pagulan o thunderstorms na nalalabing bahagi naman ng Mindanao. Sa Quezon City at Metro Davao, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature at 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise 6:22 a.m. atin ang pong sunset 5:40 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Mali po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nakapagtala ng mas mataas na level ang polusyong dulot ng mga paputok sa pagpapalit ng taon ngayon kumpara sa 2016. Nagbabalik si Ray Pelayo. Lagay ng panahon ang nakikitang dahilan kung bakit nalagpasan pa ang pollution level sa pagpasok ng 2017 kumpara noong 2016. Ayon kay Yusek Art Valdez ng DENR, madaling makalinis ng polusyon sa hangin ang ulan na nangyari noong pagpasok ng 2016. So that would explain the comparison ng 2016 midnight, medyo umuulan doon. And then itong 2017 walang ulan. That would explain na medyo relatively mataas ngayon ang air pollution for Metro Manila. Ang particulate matter 2.5 o PM 2.5 ang sinusukat ng DENR na sa kaliitan ay mas mabilis na makapasok sa baga kapag nasinghot. Si TSP kasi sumasabit pa sa nose 3 yung buhok ng ating ilong. Then si PM 2.5 wala siyang pakialam, didiretso siya sa lungs, sa alveoli. Dakong 12 a.m. noong January 1 ay pinakamataas na naitala ang pollution level sa Taft, Manila kung saan umabot sa 448 micrograms per normal cubic meter. Sumunod sa Parañaque na may 433, sa Taguig naman ay 324, Valenzuela na may 285 at Muntinlupa na umabot din sa 175 micrograms per normal cubic meter. Alas 2 naman ng umaga sa parehong araw ay umabot sa 369 micrograms per normal cubic meter ang pollution level sa area
Air Quality Monitoring Station sa Ateneo de Manila University sa Quezon City at 397 naman sa Pasig City. Ayon sa DENR, tumagal ang pagpalo ng polusyon sa loob lamang ng 5 oras, subalit may dulot pa rin itong epekto sa kalusugan ng mga nasa apektadong lugar. It will trigger your asthma. But for a normal, kagaya sa atin, normal ang ano natin, maybe sneezing, nangangati ang ilong lang, but then for asthmatic or may sakit sa puso, mas ano yung effects. Sa record ng World Health Organization, noong 2012 ay may 7 milyong namatay dahil sa polusyon sa hangin. Suportado rin ng DENR ang pagbabawal sa mga paputok at fireworks. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, 9 na provincial bus terminal sa EDSA ang posibleng ipasara ng MMDA at LTFRB dahil sa paglabag sa umiiral na nose-in, nose-out policy. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, magandang gabi sa iyo, Monica. 9 sa 16 na provincial bus terminal sa kahabaan ng EDSA ang posibleng ang ipasara ng Metro Manila Development Authority dahil sa paglabag sa nose-in, nose-out policy. Ngayong hapon ay muling ininspeksyon ni MMDA Chairman Tim Orbos ang ilang provincial bus terminal dito sa EDSA tramo sa Pasay City, kung saan muling ang kinausap nito, Monica, at pinaalalahanan ang management ng mga bus company hinggil sa striktong implementasyon ng nose-in, nose-out policy. Ilang terminal ang natuklasan na hindi sumusunod sa naturang polisiya, kaya naman nagdesisyon ang MMDA na ipatawag na ang operator ng mga ito sa darating na Biyernes. Kabilang nga sa mga kinakitaan ng paglabag ang Arandia Line, RMB Liner, Grand Transport, Diamond Star, Maria Victoria Transport Incorporated, DLTB Company, Dimple Star, St. Jude at Pamar Line. Binalaan ng MMDA ang mga operator na kung hindi sila makikipag-usap at hindi pa rin susunod sa nasabing regulasyon, mapipilitan ang ahensya na tuluyan ng ipasara ang mga ito o kaya naman ay isyuhan araw-araw ng ticket ang mga driver ng mga nabanggit na kumpanya. Ayon nga kay MMDA Chairman Orbos, nakausap na niya si LTFRB Chairman Martin Delgra hinggil nga sa naturang hakbang na naglalayong madisiplina ang mga provincial buses at mapaluwag ang trapiko sa EDSA. Dagdag pa ni Orbos, maaaring gamitin ng mga naturang bus company ang Southwest Terminal ng MMDA sa may Coastal Baclaran bilang kanilang mga terminal upang hindi nga sila makasagabal sa trapiko sa EDSA. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaniobra at pagbababa at pagsasakay ng mga pasahero ng provincial buses sa harapan ng kanilang mga terminal na matatagpuan sa EDSA simula yan alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ang lahat ng provincial bus company ay kinakailangan na mayroong lagusan sa likurang bahagi ng kanilang terminal kung saan dito lamang sila magbababa at magsasakay ng kanilang mga pasahero. Monica, ayon nga sa MMDA, so by this Friday, mimitingin nila itong mga operator ng mga nabanggit nating bus company para nga ipaliwanag sa kanila ano-ano ba yung mga possible sanctions o parusa na ipapataw sakaling hindi pa rin nga sila makasunod dito sa ipinatutupad na nose-in, nose-out policy. At bibigyan nga sila ng palugit ng MMDA hanggang sa Lunes para nga makagawa naman sila ng kanilang mga hakbang kung papaano nga ba sila makakapag-comply sa polisiya na ito. Ayon nga sa MMDA, kailangan talaga na striktong maipatupad itong nose-in, nose-out policy dahil malaking tulong ito sa pagpapaluwag ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. At yan muna, latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Pasay City. And for the news abroad, New York Governor Andrew Cuomo has proposed a plan to offer free college tuition to New Yorkers. Clarence O'Shaughnessy reports. New York Governor Andrew Cuomo proposed free tuition at the state's public colleges for students from low and middle-income families on Tuesday. Under Cuomo's plan, which he called the first of its kind in the nation, college students who have been accepted to a state or city university in New York, including two-year community colleges, would be eligible provided they or their families earn $125,000 or less per year.
The Democratic governor said as he announced the plan, which requires approval by the state's legislature. We have 7.95 million jobs in the state today, more jobs than have ever existed in the history of the state of New York. That's the good news. The bad news is 70% of those jobs require a college education. 70%. New York already offers in-state students one of the lowest tuition rates in the nation. Current full-time tuition at four-year State University of New York schools for resident is $6,470. At the two-year community colleges, the cost is $4,350. The full-time costs for City University of New York schools are about the same. About 940,000 families with college-age children in the state would potentially benefit the scholarship plan. Cuomo said his proposed Excelsior Scholarship would cost about $163 million a year, although he did not specify how the state would cover this cost. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. Still in the U.S., thieves in New York broke into a jewelry wholesaler and made off with $6 million in valuables, just blocks away from a nationally televised and highly secured Times Square street party celebrating the holiday. Three men broke into a building on Manhattan's 36th Street at around 10 p.m. on December 31. A surveillance video released by the police showed a bearded man wearing a hooded jacket and looking into the camera. Another man wearing what looks like a mask was shown lunging toward the camera, and the video ends. The thieves use a pry bar and a hammer to get into the wholesaler on the 6th floor of the building. The jewelry company specializes in colored stones such as yellow and pink diamonds. Police has asked for assistance in identifying the suspects. And in China, the Chinese capital issued its highest red fog alert for a second day on Wednesday, keeping highways closed in and around the city, which is already under a smog alert after weeks of choking winter pollution. China's Weather Bureau warned of visibility of less than 50 meters in some areas in Beijing, leading many airports to cancel flights. Pollution alerts are common in northern China, especially during bitterly cold winters when energy demand, much of it met by coal, soars. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng ahensya ng gobyerno na suportahan ang hosting ng Pilipinas sa Miss Universe 2016 Beauty Pageant. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 13 ng Office of the President, binilinan ang lahat ng pinuno ng mga kagawaran, ahensya at mga lokal na pamahalaan na ibigay ang lahat ng suporta sa Department of Tourism sa pag-oorganisa ng naturang international event. Gayunman, iginiit ng palasyo na hindi maaaring gamitin ang public funds sa pageant liban na lamang kung kinakailangan. Hindi rin dapat maapektuhan ng event ang operasyon sa government offices. Isang pamilya sa Barangay Dalahican sa Lucena City ang napiling pagkalooban ng UNCV ng pagkain at munting regalo. Ito ang balita ni Haris Naral. May 33 taon nang nakatirik ng bahay sa maliit na lupang nakasangla sa bangko si Mang Romulo. 56 na taong gulang at Aling Esther Sanda na may 53 taong gulang. May 4 na anak ang mag-asawa at may kani-kaniya ng pamilya ang 3 sa mga ito. Tanging ang bunsong anak ang kapisan nila sa bahay. Pangingisda ang hanap buhay ni Mang Romulo. Maswerte na niya na kumita ng 200 sa isang linggo. Kaya naman pinagkakasya na lang nila ito sa pangangailangan ng pamilya. Kinabubuhay po namin ay magdagat. Kapag malakas po ang dagat, wala kaming kita. Yung aming sa hanap buhay, talagang mahirap din sa dagat. Pag kulo ng dagat, kulo din na namin tiyan. Kasi wala hindi talaga makakapaglaw tulad nung nagbagyo. Nasira pa ang bangka namin, wala. Nahing
Huminto naman sa pag-aaral ang kanilang bunsong anak dahil sa hirap ng buhay. Ang pangarap po namin diyan, sana siya makatapos ng pag-aaral at anuhan na ng kanyang kinabukasan kung hindi man namin siya makayang mapag-aral. Bukod sa kahirapan, problema din nila ang pagpapagamot ni Aling Esther sa kanyang sakit sa baga. May libre mang gamot na ibinibigay ang health unit ng kanilang barangay, ngunit wala naman silang pera para magpa-x-ray. Kaya naman pinagkalooban ng UNTV at Members Church of God International ang mag-anak ng regalo at munting salo-salo. Bukod dito ay binigyan din si Aling Esther ng halagang magagamit sa pagpapa-x-ray. Maraming po salamat sa inyong lahat na nagmalasakit pumunta dito sa amin para kami matulungan. At yan ang ating balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.